Good morning, guys. Ang breakfast ng Sub-Saharan Mindanao, Africa, pastil. Natutuwa ako sa sa reaction nating mga Pilipino. Pero good morning nga pala sa inyong lahat. Amoy amoy isda siguro to. Good morning sa inyong lahat. Happy Monday. I hope you guys are okay, well and healthy. Huwag kayong tumulad sa akin na medyo weak ang aking immune system lately. So I have been suffering from cough and runny nose for I think pang 5 days or 4 days. Since last week. Pero that's not an excuse for us to stay home kasi kailangan nating asikasuhin yung mga issues sa buhay at saka sa negosyo. But good morning once again kung nasaan man kayo sa mundo. Ayan, time check natin alas 8:30 ng umaga dito sa planet Earth. Sa planet ng General Santos. Ayan. So natatawa ako dun sa mga reaction ng mga taga Pilipinas, by the way. Most specifically sa Mindanao. Ayan, mga taga Mindanao, no? Grabe yung mga amats natin ba? Natawa ako guys kasi nag-upload ako ng entry namin for this Sub-Saharan to prove that, you know, we are not the poorest of the poor, of course. Sub-Saharan, magre-represent ng Sub-Saharan, Mindanao, Africa. And yung reels na in-upload ko guys na naka-costume is going 1 million views on its first day, 24 hours. So maraming salamat sa lahat na nanood at kung natuwa kayo, that's good kasi yun lang naman ang gusto natin. But we are proud. For me, I am proud. I am proud na I have experienced Africa myself for 4 years. I am very proud na na-experience ko ang buhay sa Africa regardless of mahirap man siya, challenging man siya. Kasi all of this you will not get from the book. You will not get from watching Netflix. You will not get from watching documentaries and YouTube. You will not get it from listening to news or listening from people who travel to those places. But you will only get them if you yourself step foot on these countries. So I have been to African countries like Tanzania, Serengeti. I have been to Zanzibar, very beautiful, heavenly island guys ng Tanzania. I have been to Rwanda, the Singapore of Africa, that's what they say. But it's actually very nice, regardless kung hindi man ganun kataas yung mga buildings niya, katulad ng Singapore. But the way the place is, you know, moving every single day, very systematic, very clean country ng kontinente ng Africa. Rwanda is one of must visit place. I lived in Uganda for 4 years as well. Very nice landscape, amazing food, maganda. One of the things that I will never forget in life is being able to experience Africa firsthand. I have been to Kenya, very nice as well. Pero kung papipiliin ako between Kenya and Uganda, I would choose Uganda. If I will be given the chance to choose between Tanzania and Uganda, I'll choose Tanzania. I feel like Tanzania is a lot more beautiful. Feeling ko lang yun. And they have the Serengeti as well. The best experience when it comes to safari, game drive. So let's go back. Marami nagtatanong, ano ba, bakit ba merong mga viral ngayon na mga challenges or mga memes regarding Sub-Saharan Mindanao, Africa, ginaganon. Kasi nga dun sa reporter na Filipino, I believe he's Filipino, na sinabi niya, he has been to Mindanao daw. Tapos, i-compare niya daw. Compare niya itong Mindanao sa isang Sub-Saharan African level. So, when we say ganun guys, parang sinasabi niya, Mindanao is poorest, very poor daw talaga dito. Very poor daw, tatawa ako sa kanya. Very poor daw talaga dito. Yung talagang level na minsan walang maisuot, walang damit, hindi nakakakilala ng mga chicherya, hindi nakakakilala ng mga iPhone, hindi nakakilala ng maraming bagay. So basically, talagang walang exposure ba? Yun yung sinasabi niya. So, ginawa na lang memes or entertainment ng mga taga Mindanao. So tuwang-tuwa naman ako nanonood.
Kasi nakita ko yung ibang gumagawa ng mga ano nila. And I'm so proud of how we Filipinos think in general, by the way. How we guys sometimes face challenges and mockery, and we convert it to something humorous and entertaining. So I love that. I love that kind of character nating mga Pinoy. At yan nga, isang umaga dito sa Sub-Saharan Mindanao, Africa. Ang kakainin natin ay pastil. So etong pastil na to, this is 10 pesos only guys. 10 piso, may kanin ka na, may ulam ka na. And the ulam here, wait lang, i-focus natin. Ayun, kitang kita. Ang ulam dito is tuna. Ayan, may tuna kami dito, huwag kayong mag-alala. So ngayon, taste test tayo. Pero yung gusto ko sa pastil, yung talagang ginagamitan ng dahon ng saging kasi it gives the aroma nung puno ng saging sa pagkain and makes it really nice and authentic. I believe this is Maguindanao, is it? Maguindanao ba? Muslim delicacy, right? So pastil is famous guys kasi isa ito sa talagang pinaka-sikat and pinaka-mura, pinaka-easy to get na pagkain ng mga kapatid nating Muslim. Ayan. And we are very happy na nandito to siya sa Jensen. Lumamig na yung pagkain ko, kakachika sa inyo. But let's have a bite. So yung ulam niya guys, kita nyo, masyado lang yan siyang manipis yung kanyang ulam. Hindi nga yan nakakalahating kutsara. Ganyan lang siya kanipis talaga guys. Parang pinahid, parang margarine. Parang peanut butter, pinahid sa taas ng kanin. Pero ewan ko ba, ano na siya, complete meal na siya. Masarap naman. Pero feeling ko mas masarap siya pag meron siyang toyo. So si Parts, mamaya na siya kakain kasi mamamaneho pa siya. Baka sabihin nyo, magbabash na naman kayo sa akin, sasabihin nyo, grabe madam, kumakain ka mag-isa, hindi mo man lang inaaya yung tao sa paligid mo. Kung meron kayong ibabash sa akin, it's the last thing you are going to hate me for you guys. Pagdating sa pagkain, there's no policy guys. Kain sa kain ang lahat. Pero nagmamaneho si Parts, wala tayong magagawa eh. Kakain muna tayo. Kasi, inom ako ng gamot. I was not able to get my breakfast sa bahay. And now, papunta kami ni Parts sa laundry shop dahil I'm going to have a meeting with the staff, Ate Hana. So, I decided to go there maaga para hindi pa busy sa laundry shop. Ang yari. Aksidente. Aksidente ni tatay. At saka jeep. Okay na yan. Tigas naman ng jeepney natin sa Pilipinas eh, naman masisira. Bakit hindi traffic? I love this. Gusto ko tong cellphone holder ko na nasa dashboard. Medyo shaky lang siya guys ha. Excuse me for that kung feeling niyo medyo shaky. We are trying to drive as smooth as possible para hindi kayo hindi mag-shake yung ating camera. Sa Shopee lang kasi yan eh, mura lang, 100 plus something. Ang bilis nag-viral nung video. Ang bilis nag-viral nung entry video ko for Sub-Saharan African, Mindanao, Africa guys. Kasi I have the costume for Masai Mara tribe ng Tanzania.
So I had this costume. I bought it from Uganda when I got back home. When we decided to go back home dito sa Pinas, kasi sabi ko one day we will use it. Pumunta sa school, sa mga event, ganon. So meron akong authentic na African costume talaga from the Masai Mara tribe. Kasali na yung kanyang head accessory, yung kanyang kwintas, mga bracelet. And talagang natuwa yung ating mga viewers dahil nga they were waiting for my entry daw talaga kasi nga they really knew me from Africa. So natuwa naman ako sa mga comment kasi sobrang positive. And of course, the Mindanao-nons were very proud. This is going to be a whole episode. I like that. Hindi ko na ito lalagyan ng maraming edit. I-upload na natin to very raw. As is. Ganda pala ng feeling makipagtsikahan sa inyo habang umaandar yung sasakyan, guys. Masarap pala pa pang may toyo parts. Dapat pala may bit-bit tayong toyo. Nadaanan namin yung mga business dito ni Manny Pacquiao. So sa mga hindi nakakaalam, Manny Pacquiao is from General Santos City. At dito siya na area talaga, sa Labangan. Kung nasaan yung aking laundry shop, you guys. Slow down ka. Doon sa may laundry shop, gusto ko silipin. Mag-stop ka muna sa front niya. Tinatagalog ko din si Parts kapag nagbablog ako sa inyo nang kinakausap ko siya, guys. Para maintindihan ninyo ba? Kasi minsan meron akong mga viewers na, Ma'am, Tagalog ka naman doon sa part ng ganito, ganyan. Ayan, ito ba yun? Yan ba yun? Marami yan. Actually, marami siyang marami siyang machine, hindi 3, 4. Masyadong malayo. Pero hindi makita yung price niya. Wala siya naka-ano na price. Sige. So kapag ka ganito, yung mga laundry shop around the area, pinapacheck ko kay Parts or minsan ako yung nagche-check kung magkano yung price, ano yung machine na gamit nila. Pero hindi naman halata masyado yung question. Yung parang mga question na parang customer ka. So tatanungin ni Parts, magkano yung palaba, magkano yung wash, magkano yung dry, magkano yung fold, ganun. Magkano yung full package or self-service. And then titingnan ni Parts yung machine, anong itsura ng machine, anong brand, ilang machine meron sila. It's good to always i-benchmark mo yung i-benchmark mo yung area kapag ka nagbi-business ka. Ayan, guys, nagpabili ako kay Parts ng 6, 60 pesos na to. Minsan makakaubos si Parts niya ng 3 and then ako mga 3 din. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Ano daw? Ha? Magkano? 170 promo or regular? 170 sa mga light na mga kuan. Full service? 170 full service na. Light na mga tela. Free, ano na yun, soap pub ko na. Magkano naman per wash and dry? 60-60? Set pa na ito sila. Full package na. Walang Walang self-service? Wala. Nice. Tapos 10 kilograms. 10 kg? Ano ang machine? Higher. 13. Diba 13 kg yun? Okay. Mas 190 ang mga pero 10 kilos din. Okay. I love that pricing din. Higher. Walang sira. Lahat gumagana. Higher na brand. Okay. Kasi, I'm trying to study kung anong machine yung magiging option. Inshallah, I am manifesting.
Kasi nga, shinare ko sa inyo dun sa last episode ko na I am very positive with this kind of business. I love it kasi hindi kailangan ng staff dahil yung nagtatrabaho machine. Kailangan ng staff pero hindi ganun kadami. So, iwas sakit sa ulo natin guys, no? Kasi mahirap maghanap talaga ng trusted na staff. So, ngayon, nagmamanifest ako ng another branch. Pero like I said, it's all manifesting muna. Visualize. Binivision ko muna siya. Kahit wala pa yung pera, it's okay. Saka na natin problemahin yun. Pero at least ngayon, habang wala pa, sinasadihan namin ni Parts kung anong... sinasadihan namin ni Parts kung anong maganda na machine yung pwede nating maging option maliban sa LG. Kasi nga LG for me now, right now, is the most expensive, I would say. I heard a lot of options. Meron tayong Speed Queen, merong Maytag, Electrolux, LG, Whirlpool. So titingnan natin yung mga ano na yan, no? So ngayong week sabi ko kay Parts, maghahanap kami, magka-canvas kami ng mga machine talaga. Oy, marami na nagpalaba, oh. Ganitong oras, good job. Anong oras? Okay. Wala pang alas 9. So papasok muna ako sa loob ng shop, guys. I'm going to have a meeting with the staff kasi meron akong few concerns na kailangan namin pag-usapan. And yeah, ano pa ba? Gusto ko tapusin tong isang episode ng 16 minutes pa lang. Gusto ko yung kausapin na another 10 minutes. Pero pasok tayo sa loob and then I guess we are going to finish it sa loob na lang ng shop. Tara, kain ka muna siguro. Or kain muna siguro ako isa pa, tapos mag-inom na ako ng gamot. Okay. Si Ate Hana pala, bigyan mo din ng breakfast. Bigyan mo muna. Sabihin mo kung nag-breakfast na ba siya. Tapos bigyan mo siya. Breakfast muna siya. Sabihin mo may ginatapos na ako ng content, ha. Please, thank you. Kain muna. Baka hindi pa siya nagkain ba. Maraming emosyon ang pwedeng lumabas kapag gutom. So ayoko yung nagmi-meeting tapos gutom kasi baka mamaya matapunan tayo ng upuan kasi mainit ang ulo ng lahat. Gusto ko nga palang i-share sa inyo guys yung sabi ko sa inyo sa last episode, no, kung bakit inaway ng ate ko yung tatay ng mga anak ko. Pero gusto kong gawan yun ng isang episode talaga kasi ang dami kong gustong sabihin. So ngayon, dahil yung chikahan natin ay about dun sa nag-trending na Sub-Saharan Mindanao, Africa. Hindi na natin napag-usapan. Sabi nila, dapat balance yung diet. So, meron ka ng kanin mo, carb, then meron ka ng isda, ito naman yung iyong protein. And then, kung gusto mo ng gulay, kainin mo na lang yung dahon. Kainin mo na lang yung dahon ng saging para meron kang gulay. At kami magkakapatid guys, meron kaming kanya-kanyang water bottle. Natutunan kong magdala ng water bottle as a teacher sa Thailand before. And
nadala ko na rin siya pagpunta ng Africa. May kanya-kanyang water bottle kaming lahat. Mga bata, ako, kasi nga, mas nagmamahal na lahat, pati yung water, sobrang mahal na, no? Pag hindi ka naman nagdala ng tubig mo, minsan nagtitipid ka, hindi ka na nakakainom. So hanggang pag uwi ko dito sa Pilipinas, naging practice na namin magkakapatid na may kanya-kanya kaming water bottle. Actually, sa lahat ng bagay, guys, meron kaming kanya-kanya kasi iniiwasan namin na maghiraman dahil nakakasira tayo. Maghiraman, baka mawala natin, makabayad pa tayo. So, as much as possible, meron kaming kanya-kanyang gamit na magkakatulad. Katulad nito, when it comes sa tripod, ito yung gamit namin. This is from Bangkok, Thailand. Very good, very handy, very light, very, very useful talaga. And this is also available sa shop natin sa Mayumi Thailand Closet. Again, excuse me guys if you see me, guys na nagtumitingin minsan sa screen kasi naka-selfie mode ako, hindi ako sanay. Nakikita ko yung sarili ko na nagsasalita. I always try to remind myself na tumingin sa lens. Ayan, sa may color green dito. Yan. Para talagang face to face tayo nag-uusap. Sanay kasi ako sa back cam. Pero mahirap mag back cam kapag nakalagay yung phone ko sa may phone holder. So anyway, this is from Bangkok, Thailand. Available din ito. Sorry guys. Available din to sa Mayumi Thailand Closet. Binibenta din namin to guys. Very original from Thailand. Imported yan siya. So basically, this one ay natataas mo siya up to a certain level. Then meron siyang Bluetooth remote. Very useful din. Then ito yung kanyang hawakan ng kanyang phone. Kasya na siya sa bag or pwede mo siyang hawakan kapag nagta-travel ka. I always have this with me in the car. Sorry. At kaming magkakapatid ay ito yung kanyang stand. Pwede mo siyang spread out. Ayan. Kaming magkakapatid, meron kaming ganito, each of us, at may mga pangalan. Kasi nga baka mamaya magkalituhan, magkaagawan, mapunta sa akin yung may gasgas kahit na brand new na tong akin. So, pero seryoso guys, lahat ng mga gamit namin may pangalan talaga. So, ang ginagawa ng ate ko, kapag nagpapagawa siya ng sticker name na waterproof, lahat kami pinapagawa niya. And then pinapadeliver niya sa amin lahat. Ganun yung ate ko, matik yun guys. So sasabihin niya, lahat ng gamit niyo lagyan niyo ng pangalan. Kaya ayoko nag-away-away tayo para lang sa mga gamit natin. Then water bottle ko, this one. If they know that something is green, most of the time it's mine. Kasi I love green talaga. So this one I got from Hydro Flask, etong bottle na to. This is new kasi nabasag yung plastic ko. And I try to avoid the plastic na. So, pinalitan ko na ng ganito. Parang metallic siya. Then, yung kanyang protective gear, binili ko na lang sa Shopee. Murang-mura lang. Together with the handle. Ayan. So, lagi ko tong dala sa sasakyan. Alam na alam ng mga staff ko, ni Miss Giselle, ni Parts, ni Auntie Christine. Alam na alam nila na lagi ako may bitbit ng water. Dahil nga ako ay merong maintenance every single day. So alhamdulillah guys, yung maintenance natin is isang gamot lang and half dose lang. So 5 mg na Tapdin. Ayan. Ayan. So ito yung gamot ko guys. This is focus natin. This is Tapdin 5 mg. Ayan. This is Tapdin 5 mg. And hinahati ko pa siya kasi yung dose ko is only half a tablet. So, dapat ko siyang i-take every single day ng walang palya. Dahil it will control my the thyroid hormones. Tama ba yung tawag? Yun ba yung tawag dun? Then, ang tubig ko ay hindi malamig. I try to practice na hindi malamig yung iniinom ko kasi nga lagi ako nagsasalita. Minsan baka mabigla ng lamig at mawalan tayo ng boses. Eh di hindi tayo nakapagchikahan. Hindi tayo nakapagpaningil ng mga may utang. Ganun. So, yun lang guys. And this one by the way is 1.2 liters. Siguro nakakadalawa to 3 refill ako dito sa isang araw. Ayan. Busog na ang all. Nakainom na ako ng gamot. Uy, iinom din pala ako ng ano guys, ng Tuceran Forte. Kasi grabe yung aking ubo at I think ubo. Tuceran Forte.
Okay, yun lang guys. I'm going to say goodbye muna sa inyo kasi nga ako'y magiging busy ngayong araw. I guess I'll see you guys on the next episode. Of course, huwag niyong kalimutan. And for you guys who have not yet seen or not yet followed me sa aking reels, may mga reels po tayo araw-araw tungkol sa aking buhay as single nanay sa aking 4 na anak, half African, half Filipino children. Being a single mom, failed marriage, which I'm okay with. I'm not really bitter about it. Maybe sometimes kapag naunahan ako ng hate. And about business, kasi I'm a business owner, small business here and there, but they work for me. So I mean, there's no reason for me not to be proud about them. I love to travel locally and internationally, pero most of the time locally kasi wala na tayong pera. Pero at least nakakapag-travel tayo kasi kung wala tayong travel, wala tayong i-share sa social media. As a kapatid, I have amazing family, amazing sisters and brothers who I always laugh with. I meet them from time to time. My business stories, the success and failure of businesses, sinishare ko din yan sa reels ko. So if you would like to see them guys, please see me here on this page, Tindera sa Africa. Ayan, andyan po lahat yung mga reels, videos, post ko, lahat-lahat about sa mga anak ko, sa buhay ko, lahat-lahat andyan in shorts form or reels form. Then if you would like to check out my yung mga negosyo na ginagawa ko guys, this is Mayumi Thailand Closet, a boutique that imports from Thailand, lahat ng binibenta namin. And also, Labalabi. Ayan. Labalabi is a laundry shop. Diyan ko rin sinishare lahat ng mga laundry updates, mga laundry business tips and ideas. Kung gusto niyo yung mga ganong klase, guys, follow me up there. And of course, maraming salamat. I'm so grateful that you guys are still with me up to this point. You've been with me since I was in Africa. Kung kayo yung isa kayo sa mga taong nakasubaybay sa buhay ko sa Africa, sa marriage ko, from the beginning hanggang sa talagang nagkahiwalay kami, nung hindi pa ako buntis kay Chico, sa mga anak ko, kay Kuya Nasli, kay Ali, lahat-lahat yan guys. If you are one of them, I hug you, I love you, I am grateful to you. Maraming salamat, and I hope you guys will stay with us, I don't know, till death do us part, I guess. I love you so much guys, at walang sawa ako magpapasalamat sa inyo sa pagmamahal nyo, hindi lamang sa akin kundi sa mga anak ko most especially, at pati sa mga pamilya ko, mga staff ko, mga kaibigan ko. Thank you so much for the respect and love you guys. I'll see you on the next one. Much love, Princess Higa.